Guys, welcome to my channel. Today, pumunta tayo dito sa Philippine International Motor Show dito sa World Trade Center para tingnan yung mga bagong kotse na naka-display dito. Today is Sunday. Ito yung last day ng show. So, napansin ko hindi masyadong marami ang tao compared to the previous years. So, tingnan natin kung ano yung difference ngayon. Ngayong may COVID pa sa Pilipinas. So, halika, tingnan natin. So, pasok tayo para makita what's inside. So, I'm now inside the venue and we will check the cars on display. I will just have a quick view of some interesting cars para magkaroon kayo ng idea ano ba yung bago. So, ang titingnan ko lang yung mga kotse na I think deserves a second look. Ang unang nakatawag ng pansin sa akin itong Honda BR-V. Kasi yung previous model hindi ko gusto yung design. But looking now at the new model, ang ganda niya. It's a well-proportioned 7-seater which is good for family use. Maganda ang pagkaka-execute ng design. So, I think this car will sell. Pagdating sa likod, actually maganda siya. Pero yung bumper niya, parang kulang sa extension. Mas maganda kung medyo naka-extend ng konti. So, silipin natin ang itsura nito inside. So, pag ibinaba mo yung third row seat, malaki na yung space for cargo. And then, napansin ko din, yung quality ng interior is maganda. Maganda actually yung leather seats. Maganda yung quality ng leather compared mo with its competitors. No? Actually, yung dashboard design niya galing sa Honda CR-V. Ang hindi ko lang gusto dito, yung mounting ng aircon vents. Parang old school siya, similar dun sa Expander. Ang kagandahan naman nito, yung headliner niya is kulay black. Mas maganda siyang tingnan, so mas premium yung feel. So marami ng choice dito sa market. Okay, check naman natin ito pang isang interesting na car from Honda, yung Honda HR-V. Personally, I like the design of this HR-V. Minimalist siya. Ang napansin ko lang dito, kita yung exhaust system from the side. Parang medyo awkward. Napansin ko rin na hindi maganda yung treatment ng side fenders niya. Dati kasi wrinkled finish to. Siguro pininturahan nila para maiba naman. Okay, let's see the inside. Ang unang impression sa akin nung makita ko is maganda yung quality. In fact, parang ang design niya is malapit na siya sa parang premium car ang dating. Parang ginagaya niya si Mazda. Nonetheless, this is a very good iteration. Makita mo yung interior, mukha siyang sophisticated, very few, simple lang yung kanyang design para siyang Mazda. And here, meron pa dito siyang speaker and then tweeter doon sa taas. Ang mapapansin nyo, ang pinaka-difference nito with the other models, yung kanyang front grille na prominent yung design. At ngayon, meron na siyang lowered chin doon sa bandang baba. Ito nga pala yung RS variant. Ito yung maraming naghihintay nito kasi RS variant siya. Of course, it's turbo with Honda Sensing and complementary yung mga accessories niya magaganda. And even if you look at the rear, ang ganda niya actually. Yan, no? Kita nyo? Simple lang siya pero iba yung dating, di ba? And ang distinguishable dito is ginawa nilang smoke yung taillight. Ang next na interesting car from Honda, itong Honda Civic na RS version. Ito yung top of the line. So, ito is competing directly now with Mazda 3 in terms of features and also in terms of the pricing, no? Although in terms of size, mas malaki ito kaysa sa Mazda 3. By the way, ito nga pala yung RS model na naka-display. Meron siyang modulo package na merong side skirt at saka yung front chin.
Then when it comes to interior, very roomy siya. Maganda rin yung seats niya, ha? Maganda yung design ng kanyang seats. Tapos yung dashboard is parang minimalist. As I said, para siyang sa Mazda, no? So parang less is more concept, but you can feel the premiumness of the cabin, especially yung kanyang headliner is kulay black, then it adds to the premium feeling. Punta naman tayo dito sa Kia boot. Ang naka-display sa kanya na prominently yung kanyang EV6. Ito yung kanyang electric vehicle. As you know, the future will be really on electric vehicles. So, kaya ngayon, nagsisimula na. So, if you look at the interior, modern talaga yung design niya, no? So, very roomy kasi nga, wala siyang transmission tunnel. So, na-maximize niya yung space in front. So, makikita mo yung design ng center console, maluwag talaga siya. So, fancy yung kanyang design. If you sit at the back at tingnan mo yung harapan, makita mo na ibang level yung design niya. Talagang futuristic. Again, this is an electric car, so you have to plug it dun sa charging point niya. So this is a good sample of the car of the future going electric. Ang sunod na tinignan ko yung Mazda display. Impressive siya, para kang nasa Tokyo Motor Show. Talagang ginastusan nila. In front nandoon yung Mazda 3, which is close to my heart kasi meron ako nito. So this one is a hybrid model. So yun ang pagkakaiba niya, hybrid. The other aspects are the same. Yung interior niya is the same pa rin with a lot of soft touch material and nice stitches. Pagdating naman dun sa likod, meron lang kaunting tweak dun sa taillights niya. Medyo naiba ng konti yung taillights niya. Pero hindi man naglalayo dun sa previous model. And of course, nandito rin yung CX-5 na turbo. So, ito yung ngayon, 2.5 yung engine na all-wheel drive turbo. So, there is also a display of the Mazda BT50. Ito yung joint development nila with Isuzu. Ang makina niya is Isuzu. So, maganda ito. In fact, yung design niya is actually very elegant, no? So, hindi siya ganung karagid eh. Pero, pag inayusan mo to, pinalitan mo ng mags, maganda ito actually. Very refined yung design. Doon sa interior, maganda rin. So, pwede siyang parang bang lifestyle truck na pwede mo sa rugged type, then pwede din sa city use. And then, chinek ko din yung Mitsubishi display. Meron silang naka-display na Strada na tawag nila is Rally Art Edition. Ano ba yung Rally Art? Ito yung famous na rally team ng Mitsubishi na especially naging famous sila dun sa Paris-Dakar Rally. Pero alam mo, yung interior niya wala namang pagkakaiba. Same din with the existing Strada. Ang binago lang nila yung exterior, nilagyan nila ng sticker para maging Rally Art Edition. And then yung likod, meron din lang sticker. And then ang prominent dito yung kanyang red na mud flaps na may nakalagay na Rally Art. And then yung Montero, ganun din ang kanilang ginawa. Meron din silang Rally Art Edition. Ito naman yung Black Series na Montero. The same thing, the same yung interior. Nagdagdag lang ng matting na merong red lining. At yun na, the same na rin. So, sa mga mahilig na merong exterior design at medyo rugged look, pwede nyo itong tingnan. Although, hindi ko masyadong type yung ganitong look kasi para talagang siyang rugged type. Then you're driving it in the city. Parang, I don't know, parang to me, it's not attractive. Dito nga pala sa likod, nag-add sila ng rear garnish na merong Rally Art symbol. And then, nag-add din sila ng fender flare. And then, sa front, nagkabit din sila ng garnish na merong Rally Art symbol at saka merong parang red accent
Yun lang, parang exterior ano lang talaga, enhancement. Then meron din silang display nitong Mitsubishi Expander. Medyo meron lang enhancement din lang dun sa bumper, dun sa rear, at saka dun sa front. But basically, the same din naman. This is a very good choice for mga big families, no? Kasi 7-seater siya. So, very useful siya sa mga maraming gustong isakay. In terms of interior, maganda yung pagkakagawa ni Mitsubishi. By the way, na-review ko na ito. Check out my vlog about this Mitsubishi Expander. Ito nga palang naka-display, meron siyang body kit. So, meron siyang sa front bumper, and then meron din siyang side skirts, at saka meron din siyang yung spoiler. Tapos yung rear bumper kit niya is also different. And then meron din siya ditong special display ng Strada na rally art look. Ito yung talagang dapat na rally art look. Pero of course, this will not be sold, no? Parang binihisan lang nila. But this is the way the rally art look should be. Nandito rin yung Ioniq 5 na electric vehicle ng Hyundai. This was launched in South Korea, Europe, and North America last year. Tapos sa Japan. Hopefully, magkaroon din ito sa Pilipinas. Electric car nga pala ito, ha. Ang negative lang sa electric cars, yung charging time niya medyo matagal. Pero meron ng prototype ngayon. Ito sa Korea, ginawa nila 5 minutes charging. Tapos itong Ioniq 5, nakatakbo ng 220 kilometers. 5 minutes charging lang yun, ha. And then yung BMW, meron din siyang dinisplay na electric car. So alam niyo naman ang BMW, ibang klase talaga ang quality nito. So pagpasok mo dito sa interior, ibang-iba talaga yung vibe niya. It's very roomy, and then modern din talaga yung design niya. Ang isa pang naka-attract sa akin sa BMW, yung 2 series nila. Talagang maganda ito kasi 2-door siya. It's not very big, tamang-tama lang yung size. And it will cost you about mga 3.6 million. But of course, yung maintenance nito would be high siguro, no? So, sa mga may pera, okay na okay ito. One good thing nga pala about BMW, yung quality ng kanyang interior, yung build quality. Kung i-compare mo sa Mercedes, in my opinion, mas maganda yung quality nito. You can see kahit sa lower panels, ginagamitan niya ng soft touch material. Na-notice ko yung pagkakabuild ng mga pieces is a lot better than the Mercedes-Benz. Parang mas well fit together yung mga parts niya than the Mercedes. And then meron display din pala yung Nissan Terra. Ito yung one of my favorite na PPV or SUV in the market. Kasi maganda yung design niya exterior-wise, and then dun sa interior maganda rin. It has a very good aircon, maganda yung ride niya, at saka maluwag yung loob. Although negative lang dito, hindi na titilt yung yung kanyang manibela, at saka wala siyang yung paddle shifter. So if you're looking for a PPV, highly recommended ko ito. And of course, nandito yung very famous na Nissan GT-R. Ito talaga yung dream car ko noon pa. Pero can't afford ako nito. Ito yung tinatawag nila na VR38. Ang pinaka-iconic sa atin yung engine ng R34, which is RB26. Pero ito yung pinakabagong iteration ng Nissan, which is VR38. So maraming tuners na gustong-gusto ang engine na ito kasi maganda yung potential niya for tunability. And then may naka-display din dito na Nissan Livina. It's similar to the Mitsubishi Expander kasi yung Mitsubishi is now part of the Nissan group. Of course, meron silang cooperation. You would see this is also an Expander. So,
Iniba lang ng konti yung itsura ng harapan at basically siya ng expander. Yan yung V-Motion grill ng Nissan inilagay nila. So that's how car companies cooperate with each other para matipid sa developmental cost. So they can come out with the similar car. So it's parang kambal siya ng Mitsubishi Expander. Interior wise, parang ito yung previous model ng Expander. So ginamit nila yon. So ang feeling ko, mas maganda talaga yung interior ng bagong Expander ngayon. Kasi napansin ko maraming plastic interior parts ito na similar doon sa old model ng Expander. Yung handbrake niya is manual. And then yung steering wheel niya isa parang luma pa rin yung design. So sa tingin ko parang late na yung Nissan dito kasi nagkaroon ng market presence yung Expander, yung BRV, yung XL7. So sana makahabol sila sa market. Of course, ang isa sa pinakagusto natin itong Suzuki Jimny. Ito sana yung bibiliin ko talaga Suzuki Jimny. Kaya lang nag-visit ako dahil wala namang stock. Ang hirap kumuha ng stock nito. I don't know ngayon kung madali nang kumuha. But this is really a fun car, no? Kung mahilig ka sa outdoor, ito yung pinaka-cheapest na 4x4 na parang SUV. So, ang dami mong pwedeng gawin dito. Parang ang saya-saya ng loob nito, no? Pwede mong paglaruan kasi ang dami pang mga accessories na pwede mong mailagay dito. Ang unang dapat gawin dito is i-lift siya by at least 2 inches kasi parang kulang siya sa height. Lagyan mo lang ito ng malaking goma kahit stock yung rims, pwede na kasi maliit talaga yung rims niya eh. And then marami siyang aftermarket parts na pwede mong ilagay dito. Ang kagandahan dito, naka-solid axle siya in front. So pag sa mga off-road, maganda talaga yung articulation. So built talaga siya for off-roading. And then sa Suzuki, meron din silang display nung Suzuki Ertiga. This is a 7-seater and this competes directly with the Toyota Veloz, the Expander, and lately itong sa Nissan Livina. So ito nga pala yung hybrid version. So ito yung pinaka-latest ng Ertiga. Ang Suzuki kasi is known din for durability eh. So this is also a good choice. Hindi ganun ka-fancy yung design niya. Pero okay na rin naman. By the way, ang na-add dito yung 360 cam at saka yung bigger head unit. Pagdating naman sa space, actually maluwag siya, very roomy. At ang isa pang maganda rito, meron siyang power tailgate which is unique sa class niya. Then isa rin sa mga naka-display dito yung Toyota Corolla Cross. It's one of the newer models ng Toyota. Ang Corolla Cross nga pala is based sa Altis. Ang chassis niya galing sa Altis. So makikita mo yung interior niya halos the same as the Altis. So wala siyang pinagkaiba. Parang pinataas mo lang siya na Altis. Pagdating naman sa interior quality, very typical na Toyota. So it's more on functionality, hindi ganun ka-attractive yung design niya. Pero mukha siyang matibay. By the way, meron din ako nakita na GR Supra. Ito yung GR version which is very nice. They share the same platform with the BMW Z4. They have the same engine, yung inline 6. And yung interior niya is same as the BMW. So yung iba, ang sinasabi nila, hindi ito pure JDM kasi meron dito yung parts ng BMW. Ang isa pang naka-attract sa akin itong Toyota 86, itong new model. By the way, bago na nga pala yung engine niya. From 2.0, ginawa nilang 2.4 yung displacement. So mas powerful na ito ngayon kasi yung iba, di ba, parang ang feeling nila underpowered ito. So, this is now a more powerful Toyota 86. So, minaximize nila yung potential ng chassis niya. Kasi ang ganda ng balance nito. According to reports, yung handling ng GR86 is very nice. Kasi yung well-engineered siya with that
new chassis design. So, okay na okay ito. Okay, hanggang dito na lang. In summary, itong PIMS is a venue for manufacturers to display their new cars or launch new models, no? But what I'm seeing is, ang trend talaga is more on the electric, no? You can see na mga hybrid models, and then in the future, mga pure electric na sigurado yan. Because they say in the next 20 years, in fact, in other countries, 50% of the cars would be running on electric already by that time. Sa Pilipinas, it's just starting. Pero once the infrastructure is in place, tuloy-tuloy na yan. In fact, in other countries, meron ng mga prototype na yung mga electric vehicles tumatakbo sa kalsada at nagse-self-charge siya. Kasi may naka-embed na chips doon sa road. So, habang tumatakbo ka, nag-charge yung electric car mo. So, yan ang technology of the future. Alright, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!